Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 27 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about loving God is hating sin. At ang topic po natin ngayong araw, August 23, 2024 ay idolatry is an insult to God. At ang scripture po natin ngayong araw ay Isaiah 30 verse 20 to 22. All through the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction. Your teacher will be hidden no more with your own eyes. You will see them whenever you turn to the right or to the left. Your ears will hear a voice behind you, saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your image covered with gold. You will throw them away like a menstruation coat and say to them, "Away with you." Sa Tagalog naman po, para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na ang guro ninyo at hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyos ang gawang sa pilak at ginto. Itatapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihin, "Ayaw ko nang makita kayo." Teaching number 1, lack of trust is God leads to sin. Yung kakulangan ng pagtitiwala natin sa ating Diyos ay nauuwi sa kasalanan. Example po nito ay kapag sa tuwing di tayo nagtitiwala sa ating Diyos ay nagdidiskarte tayo ng pangsarili natin o nilalabag natin ang utos ng ating Diyos. Teaching number 2, idolatry is an insult to God. Ang pagsamba sa idols o Diyos-Diyosan ay insulto sa ating Diyos. Dahil daw po ang ating Diyos ay nagpalaya sa mga tao sa Ehipto, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan, madaming miracles ang nangyari. Ginawa niya ito para sa ating mga buhay na maligtas tayo at mailayo sa mga idolatry. At ginawa ito ng ating buhay na Diyos para sa atin. Tas sasambahin lang natin yung mga ganon o mga Diyos na nagawa lamang sa pilak at ginto. Insulto po ito sa ating Diyos. Teaching number 3, God afflicts and guides. Ang ating Diyos ay ang nagbigay ng affliction o pagdurusa, tapos ginagabayan niya tayo para sa sarili natin. Example po nito ay kapag nahiwalay tayo sa Kanya ay ginagabayan niya tayo papalapit muli sa Kanya para sa mga sarili natin at ikabubuti natin. Application number 1, trust God above everyone and everything. Pagtiwalaan po natin ang ating Diyos higit pa sa kahit sino, kahit kanino man, at kahit sa anong bagay. Trust God above everyone and everything. Application number 2, throws idols and sins like menstrual cloth. Yan. Itapon po natin o ialisin natin ang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin para na din ang kasamaan at mga kasalanan natin, itapon din po natin kagaya ng mga idols natin. Katulad lang po sila ng mga maruruming damit, ganyan, maruming tela na tinatapon natin. Example, like diapers ng baby, hindi natin siya kailangan at tinatapon na lang natin siya. Throw idols and sin like menstruation coat. And application number 3, treat the Spirit as ever-present teacher.
itrato po natin ang ating Santong Espiritu na ating teacher o guro sa buhay natin na dapat ay sinusunod at pinapakinggan natin ang bawat pahayag o utos nito para sa tamang daan kung saan man tayo naroroon. At discussion, what does it mean to throw our idols like menstrual coat? Ang ating mga Diyosan o idols ay itapon natin katulad ng mga telang marumi o menstrual coat dahil ito po ay pag-insulto sa ating Panginoong Diyos. Dahil dapat ang ating Diyos lamang ang sinasamba at pinupuri natin, lalo na't minamahal sa mga buhay natin. Magkaroon tayo ng malaking tiwala sa ating Diyos para kabubuti natin pati na din ang mundo natin. At itapon natin ang mga idols na gawa lamang sa pilak at ginto. Sumamba po tayo sa ating tunay buhay na Diyos na maraming sakripisyo ang ginawa sa atin para maligtas tayo at inangkon niya yung kasalanan tapos sasamba lang tayo sa ganun. Very wrong, guys. Kailangan natin siya lang ang sasambahin natin. Ayun lang po ngayong araw na to. Maraming salamat. God bless.